Sebastian's point of view. Nagiinom ka, anak? Ani Mommy nang abutan niya ako sa minibar namin. Mag-aalauna na ng madaling araw. May problema ka ba, anak? Naupo siya sa tabi ko. Oh, ayan ba yung wine na binigay mo kay Mayor Gedeon? Aniya tsaka ininom ang wine na nasa baso ko. Napangiwi siya. Matamis pero may anghang at pait pa rin. Aniya sa akin. Halata na timpla mo ito. Nagre-reflect sa'yo, anak. Bakit po ako? Para kang itong wine. Sa unay aakalaing matamis lang. Ngunit kapag naroon na sa kalagitnaan ng lalamunan, ay may pait at anghang. Tamang balanse para masagot ang pagkauhaw ng isang tao. Ngumiti si Mommy tsaka tinapik ang likod ko. Kung ano man ang laman ng isip mo at problemang pinagdaraanan mo, palagi mong tatandaan na anak ka ng daddy mo. Ngiting ani Mommy, tsaka pinisilang pisngi ko. Ngumiti ako. Sana hindi ako magkamali sa pagpili ng makakasama ko sa buhay. Pabalik na noon si Mommy. Mom, mali bang piliin ang pangsariling kapakanan? Minsan, hindi masamang maging selfish. Pero kadalasan ay ito ang magiging mitya ng gulo. Kaya maging wais ka sa pag-iisip. Ani Mommy, sa resort na po ako magpapalipas ng gabi. Wala akong alam sa kung ano ang kalagayan mo sa ngayon. Pero ikaw ang magdedesisyon ng lahat, anak. Ani Mommy, hindi pa naman ako lasing kaya nakapag-drive pa ako papunta sa resort. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Papasok pa lang ako sa hotel nang salubungin ako ni Liana. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo kailangang umasta na asawa ko. Dinaanan ko siya papasok. Papakasalan mo naman ako, hindi ba? Huwag kang masyadong umasa. Nakadepende pa rin yun sa kakalabasan ng batang daladala mo. Saad ko. Tsaka ako dumiretso sa kwarto na inuukup ako. Pakiramdam ko ay nagsisisi ako na pinahanap ko pa ang babaeng nabuntis ko. Nakakulong ako sa responsibilidad habang ang puso ko ay may iniibig na iba. Pagtataksil ba na matatawag yun? Malamang na pinagsisisihan mo na ngayon na pinahanap mo pa ako. Aniya sa labas ng kwarto. Kung anak ko ang batang yan, hindi ko yun pagsisisihan, Liana. Matulog ka na dahil hindi maganda sa pagbubuntis mo ang magpuyat. Saad ko. Kinuha ko ang phone ko tsaka ko tinitigan si Suzy. Ang babaeng pangarap ko sanang pakasalan. Malamang na malilito ang ilan kung bakit ako nasa sitwasyon na to. Lalo't hindi nila alam ang tunay na kwento. Sinubukan kong tawagan si Suzy para magbakasakali na gising pa siya. Pero ayoko namang istorbohin ang tulog niya kung sakali na tulog na siya. See you tomorrow, Suzy. Saad ko sa phone ko habang nakatitig pa rin sa picture niya. Kinaumagahan ay maaga kong nagising. Nasa labas na ng resort si Liana. Busy si Mommy sa bahay habang si Daddy naman ay busy sa hasyenda. Kaya hindi sila dumadalaw dito. Balak mo ba akong buruhin dito? Ani Liana nang abutan ko siya sa labas ng hotel na nagpapaaraw. 4 na buwan na ang tiyan niya. Ano bang gusto mo? Wala ka man lang balak na ipakilala ko sa parents mo? Come on, Sebastian. Nagtataka na rin ang parents ko kung nasaan ako. Umuwi ka kung gusto mo. Makukontak mo naman ako anytime. Kung tratuhin mo lang din naman pala ako ng ganyan, para saan pat pinahanap mo ko? Gusto mo ng totoong sagot ko? Oo, tama ka. Pinahanap ko nga ang babaeng nakaniig kong isang gabi. Pero hindi ko inaasahan na ikaw yun. Seryosong saad ko na ikinatigil niya. Nang gabing yun, walang ibang babae sa kwarto. Kaya paanong mangyayari na hindi ka umasa na ako yun? Giit niya sa akin. Gusto mong ipalaglag ko ang batang to? Pananakot niya. Alam mong kasalanan sa Diyos yan, kaya bakit mo gagawin? Ikaw din ang magdadala niyan sa huli.
Oo, pero dadalhin mo din yun sa konsensya mo habang buhay. Enough, Liana. Saad ko tsaka ako umalis. Sumakay ako sa kotse at dumaan sa isang flower shop para bumili ng bulaklak. Habang papalapit sa mini house ko malayo sa baryo, ay unti-unting nagbabago ang mood ko. Good morning, gorgeous. Masuyong pagbati ko mula sa labas ng pinto nang maabutan ko si Suzy na nag-aayos ng mesa. Sebastian, nagkape ka na? Bakit ang aga mo? Ang kanyang tinig ay parang musika sa aking tenga. Nilapitan ko siya at masuyong halik sa kanyang noo ang binungad ko. Gusto kong makasabay ka sa almusal. Si Liana, hindi mo siya sinabayan? Lumungkot na naman ang kanyang muka. Alam niya ang tungkol sa pagdadalang tao ni Liana. At madalas ay gusto na niyang sumuko sa sitwasyon na mayroon kami. Pero masyado siyang mahalaga sa akin para basta-basta na lamang hayaang mawala. Sinabi ko na co-parenting lang ang kaya ko dahil ikaw ang mahal ko. Mapait siyang ngumiti. Si Malia, nasaan na siya? Kinuha siya ng tito niya matapos kong kausapin ng tatay niya sa ginawa niya sa'yo. Tulad ng hiling mo ay hindi na namin nilabas ang tungkol sa insidente. Ikaw, natawagan mo na ba ang parents mo? 2 buwan ka nang hindi umuwi kahit na nasa kalapit na baryo lamang sila. Hinaplos niya ang medyo malaki na rin niyang tiyan. Buntis din kasi si Suzy. Pero hanggang ngayon ay walang umaako sa responsibilidad noon, bagay na pinagpapasalamat ko. Tumawag na ako kay mama at papa. Ang alam nila, bumalik na ako sa Maynila. Magiliw na aniya habang pinaghahain ako ng pagkain. Bakit ka nakatitig sa akin? Tanong ko sa kanya pero umiling siya. Wala, Sebastian. Masaya lang ako dahil sa walang kapantay na pagmamahal mo sa akin. Masuyong saad niya tsaka hinaplos ang pisngi ko. Kaya nga dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko, okay? Wika ko at tumango naman siya. Nang sumunod na araw ay pinasyalan ako ni Gidi sa asyenda. Kamusta ang buhay mo bilang ulirang ama? Tumatawang aniya. Masama ko siyang tinitigan. Mabuti naman at naisipan mo akong dalawin kaysa ako pang sumadya sa'yo. I am sure na ina-enjoy mo yung alak na naibigay ko sa'yo habang ako'y nandito at nalilito. Ano bang sinasabi mo? Tumatawang aniya. Paano mo natagpuan si Liana? Hinanap, syempre. Sigurado ka bang siya ang hinahanap ko? Masasapa ko yung bungo mo. Oras na nalaman kong niloloko mo ko. Hinarap ko sa yung hinahanap mo. Nang makita ko ay gaganyanin mo ko. Ngiwing aniya sa akin. Heist, sana pala hindi na lang kita tinulungan. Umiiling na aniya. Hindi ko siya pakakasalan. Malakas ang kutob ko na iba siya sa hinahanap ko. Kunot ang noo na saad ko kasabay noon ay ngumisi si Gideon, tsaka hinampas ang likod ko. Anak ka nga talaga ni Riumil Yegas. Napakabangis mo. Umiiling na aniya, kaya lalong kumunot ang noo ko. Pero trust me, pasasalamatan mo ko pagdating ng panahon. Ano bang sinasabi mo? Naiinis na saad ko sa kanya. Sa ngayon, mag-go with the flow ka na lang muna dahil hindi mo kayang labanan ng mga nakatagdang mangyari, Lionel. Kaya hayaan mong ang panahon ang umukit ng mga mangyayari para sa'yo. Tinapik-tapik niya pa ang likod ko. Una na ako. Kumain na ba si Liana? Tanong ko sa personal maid niya. Opo, kaya lang ay kaunti lang. Tumango lang ako. Pakiramdam ko ay pinaglalaroan din ako ni Gideon. Naglakad ako papunta sa kwarto ko pero inabutan kong naroon si Liana. Hindi ako makakain ng masarap kung hindi kita kasabay. Aniya sa akin. Kumunot ang noo ko. Mahigpit kong hinawakan ang pulsuhan niya.
Tandaan mo to. Kapag nalaman ko na kasabwat ka nila sa panggagago sa akin, ay malilintikan ka. Ano bang sinasabi mo? Aniya, bakas ang pamumutla sa kanyang muka. Nung gabing yun, hindi lang ikaw ang nagkaroon ng karanasang masalimuot. May isa pang inosenteng babae, kaya hindi kita matanggap dahil pakiramdam ko, siya talaga ang hinahanap ko at hindi ikaw. Saad ko, tsaka ko siya tinalikuran. Liana's point of view. Naninikip ang dibdib ko nang tumalima siya sa akin. Dalawa kami? Nanggigilid ang luha ko na nagtatakbo papunta sa kwarto ko. Kinuha ko ang phone ko at kaagad na tinawagan si Teddy. Anong problema? Sabihin mo sa akin, dalawa ba kaming naghahasa ng gabing iyon? Si Suzy, kasama siya? Umiiyak na saad ko. Hindi na mahalaga yon. Kailangan mo lang sirain ang buhay ng lintik na lalaki na yan dahil sa ginawa niya sa akin. At pagkatapos nun ay pakakawalan ko na ang parents mo mula sa pagkakautang niyo sa akin. Kapag hindi mo nagawa, kulong ang magulang mo. Lalabas ka pa sa TV bilang disgrasyada. Paano ako masisira? Paano hindi niya ako mahal? Ang batang dinadala ko ay hindi nagiging banta sa kanya. Luhang saad ko. Bakit hindi mo subukang takutin? Sabihin mo na ilalayo mo ang bata na dala mo. Teddy, si Suzy ang hinahanap niya at hindi ako. Sabi mo sa akin ay gusto mo na siya, hindi ba? Pwes, gumawa ka ng paraan para akitin siya. Si Suzy, ilalayo ko siya sa inyo. Basta, galingan mo lang ang pag-arte mo. Ani Teddy sa akin, tsaka pinatay ang linya. Suzy, naging mabuting kaibigan ka sa akin ngunit hindi maaaring masira ang reputasyon ko. Patawad. Kinuha ko ang blade cutter mula sa drawer ko. Patuloy sa pagtulo ng luha ang mga mata ko hanggang sa makarinig ako ng katok mula sa pinto. Bumukas iyon at hindi ko gusto ang pagtitig na ginawa sa akin ni Sebastian. Sinabi ko na, malaya mong piliin ang gusto mo. Dalhin mo sa akin ang bata oras na maipanganak mo siya. Kapag napatunayan kong anak ko siya, ay pakakasalan kita. Aniya, tsaka akmang isasara ang pinto. Kung alam ko lang natatratuhin mo ko ng ganyan, sana hindi mo na lang ako hinanap. Mula ngayon, ay wala ka ng responsibilidad sa akin. Papatayin ko na lang ang batang ito, Sebastian. Saad ko. Walang pagdadalawang isip na sinaksak ko sa tiyan ko ang blade cutter na yon. Kung kailangan kong masaktan para lamang makuha siya ay titiisin ko. Oras na makuha ko siya ay masasagot na lahat ng problema ko. Si Teddy, hindi ko na siya kakailanganin pa. Liana, Liana. Inalog-alog ako ni Sebastian, ngunit kahit siya'y hindi ko na makita. Matapos kainin ng dilim ang paningin ko. Diyos ko anak, balak mo bang itago sa amin ang lahat ng ito? Dinig kong anang tinig ng ginang mula sa kwartong kinalalagyan ko. Buntis siya, sabihin mo. Anak mo ba ang dinadala niya? Yung babaeng gusto mo, siya ba yon? Hindi siya yun, Mom. Aksidente lahat at wala pang malinaw na paliwanag. Ibig sabihin, yung babaeng buntis din doon sa San Diego. Sa ginawa mong mini farm, siya ang gusto mo, tama ba? Nanlaki ang mata ni Sebastian. Ibig sabihin ay, kaya hindi niya ako matutunang mahalin ay dahil kay Suzy. Kasama pa rin siya ni Sebastian. Ang puso ko ay sumakit ng husto. Nagkita kayo? Nag-aalalang ani Sebastian. Ang batang yun, mabait siya anak. Kahit na hindi niya ako kilala, ay iginalang niya ako. Kaya lang ay umalis na siya anak. Nagpaalam siya ng maayos sa akin. Kita ko ang lungkot sa mata ng ginang na yon. Hindi pa totally na bukas ang mata ko. Mom. Kanina pa siya umalis. Tsak na, hindi mo na siya maaabutan anak. Akmang aalis si Sebastian
kaya kaagad kong hinawakan ang kamay niya. Dito ka lang. Kailangan ka namin ng anak mo, Sebastian. Nakikiusap na saad ko. Ligtas ka na. Doktor ang kailangan mo para maligtas at hindi ako. Bitawan mo ko. Ani Sebastian, tsaka inalis ang kamay ko. Tulala ako habang humahakbang palayo sa akin si Sebastian. Hindi ko alam kung paano ko magiging maayos, lalo na sa pagkapahiya sa mommy niya. Iha, pasensya ka na kay Seb. Marahil ay may iniisip siya ngayon. Anang ginang tsaka naupo sa kama ko. Ano ba ang kwento at napunta kayo sa ganitong sitwasyon? Ginahasa po ko ng anak ninyo at nagbunga yun. Giit ko, tsaka ko hinawakan ng tiyan ko. Pero wala po akong balak na ipakulong siya. Gusto ko po ang anak ninyo. Tulungan niyo po ko. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Iha, marahil ay wala ako sa mga sandaling iyon. Ngunit alam kong hindi magagawa ng anak ko yon. Ang buong baryo dito, lahat ng mga kababaihan dito na kaedad ko. Kaya't hindi makakagawa ng ganyang bagay ang anak ko. Kilala ko ang anak ko. Mahinahon na aniya sa akin. Pilit niyang pinapaintindi sa akin yun. Iuuwi na lang kita sa bahay. Doon ka na muna magstay, okay? Aniya, tsaka hinaplos ang pisngi ko. Napakabait niya. Susie's point of view. Nakapagpaalam ka ba ng maayos kay tita? Anigid yon sa akin kaya tumango ako. Mabuti na yon, para naman hindi mag-alala ng gusto sa'yo si Sebastian. Anigid yon habang nakasakay kami sa kotse. Tingin mo, magiging okay ba si Sebastian? Ingatan mo siya, Gideon. Oo naman, magiging okay siya. Nakangising saad niya sa akin. Sabay kaming napatingin sa phone niya na nasa harapan ng kotse. Tignan mo, tumatawag na siya. Ngising aniya tsaka kinuha ang phone niya. Bakit? Nakangiting saad niya nang sagutin ang linya. Nag-aalala ko kay Sebastian. Nasaan siya? Alam kong alam mo kung nasaan siya. Letse ka. Kumalma ka. Ibabalik ko siya sa tamang panahon. Tsaka, siya mismo ang pumili nito. Mapang-asar na anigid yon. Tsaka niya pinatay ang linya. Kung hindi mo tatanungin, kapag maagang nalaman ni Sebastian ang katotohanan ay mapapatay niya ang lalaking may kagagawan sa'yo niyan. Maraming pwedeng mangyari pero iisa lang ang sinisigurado ko sa'yo. Yang batang dinadala mo, ang tunay na anak ni Sebastian. Ngumisi siya. Kaya mas maigi kung maipanganak mo na muna ang batang yan bago ka lumabas. Pero paano kung magkagusto siya kay Liana? Malabo. Kilala ko si Sebastian, kaya huwag kang mag-alala. Bakit mo to ginagawa? Para iligtas kayo ng sabay. Si Liana, gusto niyang gamitin si Sebastian para makaligtas sa kahihiyan at mabayaran ang utang ng mga magulang niya. Nakakalungkot isipin pero handa kang ipapatay ni Liana para magawa ang gusto niya. Kaya kung patuloy kang mananatili sa tabi ni Sebastian, ay pareho kayong malalagay sa panganib. Kinabahan ako kahit wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Oh, hanggang dito na lang kita mayahatid. Hanggat hindi mo na isisilang ang batang dinadala mo. Huwag na huwag kang magpapakita kay Sebastian. Tandaan mo yan. Bili na aniya. Sapat na ang perang ipinasok ko sa bank account mo. Sisingilin ko na lang si Sebastian pagbalik mo. Mag-ingat ka. Aniya pa. Tsaka kumaway sa akin pagbaba ko. Salamat. Ingatan mo rin si Sebastian. Sana hindi mali lahat ng ginagawa nating to. Saad ko. Hindi ko na alam kung narinig pa niya yon. Sa isang maliit ngunit maayos na unit ako dinala ni Gideon. Sapat na yun para manatili ako ng 3 buwan. Sebastian, mamimiss kita. Saad ko at hinaplos ang tiyan ko. Si Liana,
Tinuring ko siyang kapatid at kaibigan ngunit hindi ko naisip na darating pala kami sa ganitong sitwasyon. Darating nga kaya ang panahon na pagtatangkaan niya ang buhay ko? Napatingin ako sa phone ko na nagri-ring. Napangiti ako nang makita ko na si Sebastian ang tumatawag. Pero hindi ako naglakas ng loob na sagutin iyon. Matapos ng tawag ay sunod-sunod na text naman ang natanggap ko. Minabuti kong itago ang phone ko kaysa mas masaktan pa. Babalik ako, Sebastian, pangako. Sa huling patak ng luha ko ay sinambit ko yon. Sebastian's point of view. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Nasaan si Susie? Hawak ko ang collar ng damit niya ay gigil na gigil. Hindi magpapakita ang taong ayaw magpakita sa'yo. Kaya kung ako sa'yo'y, ititigil ko na ang kakaganyan ko. Wala kang responsibilidad sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, hahayaan ko na siya. Hindi ka ba nag-iisip? Nahihirapan siya dahil sa sitwasyon mo. Maawa ka naman sa kanya. Tandaan mo, buntis siya, Lionel. Sa isang saglit ay, para akong natauhan. Kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ko, ay nagawa niya pa rin akong iwan. Siguro nga, hirap na siya sa kung anong sitwasyon ang mayroon kami. Kung nakatakda kayong magkita, kahit pa sino ang humarang, gagawa at gagawa ng paraan ng kapalaran. Tandaan mo yan. Dagdag pa ni Gideon. Napabuntong hininga ko. Siguro nga ay doon na lamang ako kakapit. Nasabi ko. Nasa kwarto na ako noon at nakauwi na sa bahay. May sariling kwarto si Liana at ganon din ako. Dahil sa mga sinabing iyon ni Gideon, ay ibinuhos ko ang sarili ko sa farm. Kung minsan ay dumadalaw ako sa bahay ng mga magulang ni Susie para makibalita. Pero mula nang mawala siya, hindi na rin daw sila nito kinausap. Nagpapadala daw ng mensahe mula sa email at hindi sa cellphone bukod doon ay wala na silang komunikasyon. Mabilis na lumipas ang 5 buwan, kung saan 2 buwan na ang batang ipinanganak ni Liana at nasisiguro kong nanganak na rin si Susie. Sino kaya ang kasama niya ngayon? Okay lang kaya siya? Ganyan ang araw-araw na naglalaro sa aking isipan. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin napag-aaralang mahalin si Liana? Ani Mommy, nang pumasok siya sa kwarto ko. Anak, lumalaki na ang bata. Ano ang balak mo sa kanya? Hanggang kulong na lang po. Sabay kaming napalingon ni Mommy kay Liana na nasa labas pala ng kwarto ko. Ibinigay niya ang bata sa kasambahay at pumasok. Iwan niyo po muna kami, tita. Gusto ko po siyang makausap. Tumango si Mommy at lumabas. Anong kailangan mo? Tanong ko nang sumara ang pinto. Pakasalan mo na ako. Pakasalan? Sige, walang problema. Pero papakasalan kita oras na lumabas ang DNA result. Magpapatest tayo. Napakasama mo para gawin yan sa anak mo. Talagang wala kang tiwala. Bakit hanggang ngayon ba? Yung babae pa rin na yun ang inaalala mo? Oras na hindi mo ako pinakasalan, sa lalong madaling panahon ay ipapahanap ko ang babae na yun at ipapapatay ko siya. Nanggagalaiting aniya. Hinablot ko ang braso niya. Huwag mo akong pagbabantaan ng ganyan. Oras na ginalaw mo siya, itatakwil ko ang anak ko. Kahit na lumabas na, anak ko siya. Saad ko tsaka ko tinapon ng kamay niya ng malakas. Bisit ka! Malakas na sigaw niya pero hindi ko na siya pinansin. Hanggang ngayon ay nagpapaimbestiga pa rin ako kung ano nga ba ang totoong nangyari at kung nasaan na si Susie ngayon. Dinala ko ang sarili kong kotse sa unit kung saan nakatira si Gideon. Sakto na bukas pa ang ilaw niya, kaya kumatok ako kaagad na kaagad niyang binuksan. Oh, napasyal ka? Aniya sa akin. Sige, medyo pagod din ako eh. Aniya. Inaya niya akong maupo sa mesang naroon. Kumuha siya ng pulutan at alak tsaka iyon hinarap sa amin.
Si Liana, may alam ba siya kung nasaan si Suzy? Hindi ko alam. Nang ipahatid ko siya sa inyo hindi ko naman siya kinausap kaya wala akong alam sa kanya. Talaga? So, basta mo na lang ba siya pinulot ganun? Sarkastikong saad ko. Abala siya sa phone niya, kaya naman sa inis ko ay tinagayan ko siya ng mataas na tagay na hindi niya napansin. Hindi Siyempre, siya yung pinapahanap mo. Hindi ko siya basta na lamang pinulot, no? Nanganak na siya. Gusto kong magpa-DNA. Tulungan mo ko. Saad ko. Tumingin siya sa akin kaya hindi niya na naman nakita ang tagay ko sa kanya. Walang problema. Kaya lang ay 1 buwan ng result bago lumabas. Makakahintay ka ba? Aniya. Napapikit ang isang mata niya matapos istraightin ang alak na nilagay ko sa baso niya. Matagal bago ko muling nagsalin. Pilit kong nililibang ang atensyon niya hanggang sa ibalik na naman ang topic doon. Napapansin ko, bakit parang pagtungkol sa anak ko, masyado kang umiiwas. Bakit? Ngumisi ako. Kaunti pa. Mauhulog ka na sa patibong ko. Kinuha niyang mas mataas na shot at walang pakundangan na ininom iyon. Wala no. Ano bang iniisip mo? Masaya nga ako kasi kahit papano ay nahanap mo na ang anak mo. Na nahihilo na yata ako. Aniya, maging ang pananalita niya ay hindi na halos diretsyo. Lasing na siya sa 4 na matataas na shot. Kwentuhan mo naman ako kung paano mong nakilala si Liana. Panimula ko. Sabi kasi nila, hindi raw nagsisinungaling ang lasing. Kahit na wala na sila sa maayos na kalagayan. Umattend ako sa party ng pinsan mo. Matapos kong malaman na a-attend si Teddy. 10.7 million ang lalugi ko dahil sa kagagawan niya. Matapos kong mascam sa fake investment niya. Nalaman kong gustong-gusto niya si Suzy. Kaya pinagplanuhan niyang gahasain ito. Kasama na ang kaibigan niyang si Liana. Na ex-girlfriend ko naman. Niloko niya ako at pinagpalit sa kung kanino. Kaya bilang karma, ay ako na ang gumawa ng paraan. Oo, masama yun, alam ko. Nanlaki ang mata ko. Sa kasamaang palad ay, ikaw ang napagdiskitahan niya na isama sa kwarto ni Liana. Para makaganti man lang sa kanya, ay pinagpalit ko ng kwarto si Liana at Suzy. Para si Liana ang mapakialaman niya. Panatag ako na ipagkatiwala si Suzy sa'yo. Kahit nalasing ka dahil hindi ka naman manyak. Pero nalaman ko na lang na may iniwan ka pang bloodstain sa kwartong yun. Kung ganun, si Suzy, anak ko ang dinadala niya. Emosyonal na saad ko at tumangu-tango siya habang pikitang mata. Oo, yung batang iyakan kay Suzy ang anak mo. Siya ang dahilan kung bakit ako pagod at puyat. Kailangan ko siyang ilayo sa'yo dahil sa lintik na Teddy na yon. Malakas na sigaw niya at halata talaga na lasing na. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako o iiyak. Nasaan si Suzy? Giddy. Inalog-alog ko ang ulo niya para magising siya. Pero hindi na siya gumising. Pero okay na yon. Sobrang kaluwagan na sa aking puso ng mga nalaman ko. Tama lang pala na hindi ko itrato ng tama si Liana. Nag-ikot-ikot ako sa bahay ni Gideon hanggang sa makita ko sa kwarto niya ang mga bagong bili ng pampers at gamit na pang-baby. Sa sofa ko nahiga. Wala na akong balak na patakasin pa ang ibang impormasyon. Hanggang sa kinaumagahan ay mahinang pagtapik niya ang nagpagising sa akin. Bakit dito ka natulog? Kunot ang noon na Aniya. Lasing ka kasi. Walang sasama sa'yo. Masakit ba ang ulo mo? Nakangiting tanong ko na lang na ikinangiwi niya. Teka, bakit ganyan ang ngiti mo? Wala naman, sandali. Ipagluluto kita ng mainit na sabaw. Saad ko. Tsaka ako pumunta sa kusina niya.
pero hindi niya ako tinantanan. Sinundan niya ako habang nakasimangot na nag-iisip. Teka nga muna, hindi ba at galit ka sa akin? Bakit ganyan ka kabait? Takang aniya. Ako? Galit? Sa'yo? Hindi ah. Nakangiti kong tinapik ang balikat niya. Kailanman ay hindi ako magagalit sa'yo. Nagpapasalamat pa nga ako eh. Nanlalaki ang mata niya na tinignan ng ngiti ko. Tsaka niya tinakpan ang bibig niya. May nasabi ba ako kagabi ha? Ano yun? Wala kang nasabi. Sadyang mabait lang akong kaibigan sa'yo, Mayor. Matamis akong ngumiti. Oh, bakit? Nakangiting tanong ko nang makita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ka naman ganyan sa akin ah. Aniya hanggang sa maihanda ko ang sabaw na para sa kanya. Iginiya ko siya paupo sa mesa. Humarap ako sa kanya. Ngayon, mag-usap tayo ng matiwasay, Gidi. Yung hindi ka nalasing. Sad ko. Tsaka ko nilapag ang baril na dala ko sa harap niya. Nasaan ang anak ko at si Suzy? Napangiwi siya. Patay. Sabi mo wala akong sinabi. Parang maiiyak na aniya. Wala nga. Maliban lang sa pag-amin ng katotohanan. Galit na galit pa naman ako sa Teddy na yon. Dahil sabi ko pinaglaruan niya ako. Tapos malaman-laman ko. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng to. Leche ka. Nanggagalaiting saad ko sa kanya. Bumuntong hininga siya. Ay, may tatanggi ko pa ba? Sige na, aaminin ko na. Aniya. Isa-isa niyang kinuwento sa akin mula sa simula. Pero hindi pa rin malinaw sa akin kaya nagtanong pa ako ng isang beses. Kung ganun, bakit mo siya kailangang itago pa sa akin? Tanong ko habang hindi inaalis sa harap niya ang baril ko. Ngayon pa lang ay hihingi na ako ng tawad sa'yo. Sa akin ang benefits kaya ako itinatago si Suzy. Ako ang makikinabang kapalit ang kaligtasan niya. Si Teddy at Liana, sila ang dahilan ng lahat. Nang gabing pumunta ka sa Maynila ay nalaman ka agad ni Teddy na nasa iyo si Suzy. Kaya naman para magantihan ka sa pagkakasapak mo sa kanya, ay gusto niyang ipapatay si Suzy. Ano? Hindi makapaniwalang saad ko. Isang malaking gambling ang pinapatakbo ng pamilya nila Teddy. Kaya hindi na bago sa kanila kung may tao man silang mapatay. Kaya ako sinabing magpapasalamat ka sa akin balang araw. Dahil noon pa gustong ipapatay ni Teddy si Suzy. Sa tulong ni Liana. Malaki din ang utang ng pamilya ni Liana kay Teddy. Ikaw ang susi ng lahat. Akala ni Teddy ay anak mo ang batang dinadala ni Liana. Kung pakakasalan mo siya, ay matatapos ang lahat ng problema niya. Habang si Teddy ay balak ding ipapatay si Liana sa huli. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan lahat ng sinasabi mo. Kung pwede, ituro mo na lamang sa akin kung nasan si Suzy. Saad ko sa kanya. Ika-6 na baryo mula dito. Hanapin mo ang green na paupahan. Nag-iisa lang yon. Nang sabihin sa akin ni Gideon kung nasaan ang eksaktong kinilalagyan ni Suzy, ay hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kaagad akong nag-drive ng kotse at pinuntahan siya. Sa sobrang pagkasabikay, mabilis kong narating ang lugar kung saan siya naroon. Napalitan ng awa at inis ang damdamin ko matapos bumungad sa akin ang paupahang bahay. Bumaba ako sa kotse at hinanap ko ang kwarto na inuukupan niya. Inabutan kong karga niya sa kanyang bisig ang malusog na sanggol habang nakadungaw sila sa bintana. Marahan at tahimik akong lumapit sa kanya. Dammit, nandyan ka lang pala. Kung saan-saan pa ako naghahanap. Naiinis na bulong ko. Tapos na ang pagtatago niyo sa akin. Uwi na tayo. Saad ko. Alam kong natigilan siya base sa reaksyon niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at nakita ko ang panlalaki ng kanyang mata. Sebastian? Aniya. Napapikit ako nang sa wakas,
ay narinig ko ang tinig na noon ko pa nais na marinig. Habang humahakbang ako palapit sa kanya, ay ganoon na lang din ang papalakas ng tibok ng puso ko. Hinila ko siya at niyakap ng napakahigpit, pero pinilit niyang makawala sa akin. Tsaka lumayo, bagay na hindi ko inaasahan. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito," aniya, habang ang kanyang mata ay pabagsak na ang luha. Ramdam ko ang pangungulila na pinipigil niya. Hindi ako nagsalita. Sa halip ay hinila ko siya para muling yakapin. "Sebastian, please, umalis ka rito. Hindi tama na nandito ka." Nakikiusap na aniya. Hindi ako aalis nang hindi kita kasama. Uuwi ako nang kasama ka, kaya tara na." Nakikiusap din na saad ko. "Sebastian, hindi mo naiintindihan." Gaano ka kawalang kwenta ba talaga ang tingin mo sa akin? Na hindi kita kayang iligtas sa kung ano man ang inaalala mo? "Alam mo na?" Gulat na aniya. Ang mga isda ay nahuhuli mismo sa sarili nilang mga bunganga. Sige yun, wala na siyang maitatago pa sa akin. Umuwi na tayo. Huminto ang mata ko sa sanggol na karga niya, na ngayon ay nakangiti sa akin. Parang hinaplos ang puso ko ng masilayan ang unang ngiti niya para sa akin. Tila napakasaya niya habang nakatingin sa akin. "Pwede ko bang mahiram ang anak ko?" Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Kinuha ko ang anak ko at halos maiyak ako. Ito yata yung tinatawag na lukso ng dugo. Malayo ang pakiramdam na to nang una kong makita ang anak ni Liana. Kahit kaunting lukso ng aking dugo ay wala akong naramdaman. "Sorry anak. Sorry kung wala ako ng mga panahong nasilayan mo ang liwanag ng mundo. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Nandito na si Daddy at hindi ka na muling mawawalay pa sa akin." Saad ko habang hinahaplos ang pisngi ng anak ko. "Sebastian, nasa bahay niyo pa si Liana. Ano ang mangyayari sa kanya kung iuuwi mo ko ron?" Nag-aalalang aniya. Kahit na inago na ng kaibigan niya ang karapatan at panahon na dapat ay kasama niya ako, inaalala niya pa rin ito. "Namimiss na kita. Tsaka na natin isipin yun kapag nakauwi na tayo." Saad ko sa kanya. Tinignan niya lamang ako pero sa huli ay napapayag ko rin siya. Nasa kotse na kami. Hawak ni Susie ang anak namin habang nakaakbay ako sa kanya. "Busy talaga ang Gidyo na yon. Bakit ka naman niya sa ganung lugar dinala?" "Kung maganda daw kasi ang tutuluyan ko ay hindi malayo na mahanap ako kaagad ng mga kaaway mo." "Kaaway ko? Baka kaaway niya. Kung hindi siya nakialam, baka tahimik ang buhay ko ngayon." "Sinasabi mo bang nagsisi ka sa pagkakakilala natin?" "At saan mo naman nakuha ang ideya na yan?" Inosenteng saad ko. Tsaka ako piniga ng bahagya ang balikat niya. Ngumuso siya. "Sana pala, hindi mo na ako pinuntahan eh." Nagtatampo ni Ania. "Sign na ba yan para buntisin ka ulit?" Nasamid siya sa sarili niyang laway, tsaka hinampas ang balikat ko. "Para hindi ka na umalis. Kapag nabuntis ka, hindi mo na magagawa ang gusto mo. Dalawa na ang aalagaan mo, kaya kakailanganin mo na ako." Ngising saad ko na ikinangiwi niya naman. "Pinangbablackmail mo na sa akin ngayon yan ah? Sariwa pa ang sugat ko kaya tumigil ka dyan." Umirap siya. Okay lang na mag-inarte siya kahit segundo, basta't hindi siya aalis sa tabi ko. Habang palapit kami ng palapit sa bahay, ay pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. "Bakit parang nananahimik ka? May iniisip ka ba?" "Kung ano ang magiging reaksyon ni Liana." "Ano man ang maging reaksyon niya ay wala akong pakialam. Hindi ko siya kilala na bigla na lamang lumitaw sa harapan ko. At nagpakilala na anak ko ang dinadala niya.
Para sa'yo, okay lang ba yon na ipamigay ako? Paano pala kung hinalikan na ako nun? Kung nakatabi ko na siya sa kama? Nakataas ang kilay na saad ko. Masama ang titig niya sa akin nang lingunin ko. Sinasabi mo bang nagkatabi na kayo? Hindi. Siyempre hindi. Bakit ko siya tatabihan? Depensang saad ko. Hindi nga siya sumagot pero nakanguso naman siya. Nawala lang iyon ang matanaw niya na ang gate ng bahay namin. Sebastian, hindi ba dapat tayo sa bahay muna ako dumiretso? Ipapaliwanag ko kila mama at papa ang mga bagay-bagay. Ayokong maging irresponsable ang tingin nila sa akin. Kaya hindi ko hahayaan na pumunta ka ron mag-isa. Pero kasi Sebastian, mas hindi tama na basta na lang tayo lumilitaw sa bahay niyo. Aniya pero hindi ko na siya pinansin. Kinabig ko na ang kotse papasok sa bahay namin. Bumaba ako at kinarga ang anak ko. Inalalayan ko rin si Susie papasok ng bahay. Inabutan namin si Mommy at Daddy na nasa sofa. Mukhang may pinag-uusapan sila. Gayon pa man ay, nakuha ko kaagad ang atensyon nila. Anak! Tawag kaagad sa akin ni Mommy. Pero napatingin siya sa bata na hawak ko. At nalipat ang mga mata niya sa babae na kasama ko. Iha! Diyos ko! Napatayo si Mommy at nilapitan kami. Nang makita niya ang sanggol na dala ko ay, nasapo niya ang kanyang bibig. Diyos ko anak, ganitong-ganito ang itsura mo nung baby ka. Galak na ani Mommy, tsaka kinuha sa akin ang sanggol na karga ko. Ryu, mahal ko, ito ang totoo nating apo. Tuwang-tuwa na ani Mommy. Iha, ikinagagala kong makilala ka. Daddy ako ni Sebastian. Magandang araw po. Ako po si Susie. Kaninong anak yang karga nyo? Lahat kami ay napatingin sa tinig na yon ni Liana. At halos manlaki ang mga mata niya nang makita si Susie. Susie? Nandito ka? Gulat na aniya. Mom, Dad, iiwan ko po muna sa inyo si Susie. Mag-uusap lamang kami ni Liana. Naglakad ako papunta sa guest room. Hinintay kong makapasok si Liana. Bakit mo siya dinala rito? Nanggagalaiting aniya. Umalis ka na rito. Kalmadong saad ko. Magpakalayo-layo ka at kakalimutan ko ang mga ginawa mo. Sebastian, wala akong ginawa. Anak mo ang batang iniluwal ko. Oras na hindi mo tinigil ang gimmick mo na yan, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko, Liana. Napakalakas ng loob mo para pasukin ang mundo ko. Balak mo pa akong gawing gatasan? Ngumisi ako. Hindi ko sinasadya, Sebastian. Lumuhod siya habang nasa ibaba ang kanyang paningin. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Aniya pa. Luhaan ang kanyang mata nang maupo ako sa sarili kong paa. Para maging kasing taas ko siya. Makakatulong? Kasama ba doon ang pagpatay mo sa mag-ina ko? Hindi ba? At yun naman talaga ang dahilan kaya ka lumitaw dito? Nanggigigil kong hinawakan ang ilalim ng mukha niya. Sinasabi ko na sa'yo, umalis ka na habang nakapagtitimpi pa ako. Sebastian, wala kaming tutuluyan ng anak ko. Hindi ko pa kayang umuwi. Hindi pa nila alam ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya pala. Binalak mo rin ba akong ipain para iahon ka sa kahihiyan? Ibang klase ka. Pero sorry, masyadong matalino ang mga taong pinaglaruan mo. Tinalikuran ko siya. Umalis na kayo rito ng anak mo. Huling saad ko, tsaka ako lumabas sa kwartong yon. Pagbalik ko ay nag-uusap na si Mommy at si Susie, habang si Daddy naman ay karga ang anak namin. Mabuti naman ay ayos ka. Ani Mommy, habang hawak ang kamay ni Susie. Si Gideon po ang nag-alaga sa akin, ma'am. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng magkaibigan na yan. Tukoy ni Mommy sa amin ni Gideon.
At kung bakit pa kayo nagkapalit ni Liana. Ang buong akala ko talaga siya ang tunay na nabuntis nitong si Sebastian ko. Saad pa ni Mommy. Nadinig namin ang matunog na tawa ni Daddy. Dumaan din naman tayo sa edad nila, kaya naiintindihan ko sila. Kung minsan, nakakaboring ang buhay kapag walang thrill. Tumatawang ani Daddy. Masama naman siyang tinignan ni Mommy. Ryu, ikaw ba ay may alam sa mga nangyayari sa anak mo? Siyempre naman, papayagan ko bang may mangyaring masaya dyan? Umugong na naman ang matunog na tawa ni Daddy. Umikot ang mata ko tsaka ako lumapit sa kanila. Si Liana, ano ang lagay niya? Nag-aalalang ani Suzy. Maya-maya ay lumabas si Liana mula sa guest room. Nakababa ang paningin niya at marahan na humahakbang palapit sa amin. Sinabi ko nang umalis ka na. Matigas na saad ko, pero hinawakan ni Suzy ang kamay ko. Kumibot ang kilay ko nang lumuhod ito sa harapan ni Suzy. Nagmamakaawa ko sa'yo, Suzy. Hayaan mong magstay ako rito. Nagmamakaawa ko sa'yo. Wala kaming mapupuntahan ng anak ko. Ani Liana, habang pabagsak ang mga luha niya. Tinignan ako ni Suzy at hindi ko gusto ang pinapahiwatig niya. Hindi ako papayag. Saad ko sa kanya, pero hinawakan ni Suzy ang kamay ko. Kahit doon na lang sila sa dating tinutuluyan ko, sa mini house mo. Hindi ko alam kung bakit ka ganyan kabait. Alam mo na ngang gusto niyang pagtangkaan ng buhay mo, ay ganun ka pa? Dahil may inosenteng buhay na madadamay, hayaan nating makabangon si Liana. Kapag kaya na niya, tsaka na lang natin siya paalisin. Pakiusap na ani Suzy. Napabuntong hininga na lamang ako. Kasabay ng malakas na tawa ni Daddy. Siya na nga ang babae para sa'yo, anak. Ganyan-ganyan ako kapag komplikado ang hinihingi sa akin ng mommy mo. Hindi ko maindian. Haist, tama ka na nga dyan. Saway naman ni Mommy kay Daddy. Tulad ng hiling ni Suzy, ay pinahatid ko si Liana sa mini house. Si Suzy naman ay hinatid ko muna sa kwarto para makapagpahinga. Pagbaba ko ay nag-aasikaso na si Mommy ng pananghalian, habang si Daddy ay nagbabasa ng magazine at nilapitan ko siya. Tulog na ba si Luke? Tanong ni Daddy sa akin paglapit ko sa kanya, at tumango naman ako at naupo sa tabi niya. Ano ang balak niyo ngayon na settled na ang problema niyo? Ani Mommy, nang magdala ng cookies sa amin ni Daddy. Hindi pa settled ang problema ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita ang walang hiyang Teddy na yun. Saad ko. Yung Teddy ba yung inaalala mo, anak? Ani Daddy sa akin. Tumaas ang kilay ko. Malamang na nagtataka ka kung bakit ko siya kilala. Siyempre, lahat ng mga bagong mukha na naglalapit sa'yo ay pinaiimbestigahan ko. Settled na. Nabalik na ang pera na gidi sa kanya. Ewan ko ba naman sa batang yun. Nandyan ang daddy tansyan niya. Bakit hindi rin humingi ng tulong? Dad, alam niyo naman na hindi sila magkasundo ni Tito Tansyan. Ngiwing saad ko. Masyadong magkaiba ang gusto nilang takbo ng mga buhay nila. Kaya siguro ganoon. Ani Daddy. Pero kung gusto mong ikaw mismong makaharap siya, mamayang madaling araw, tutulak siya para gantihan si Liana. Nasa iyo kung gusto mo siyang iligtas. Saad pa ni Daddy. Bakit ko siya kailangang iligtas? Kasalanan niyang lahat kaya nagkandaletsi-letsi ang lahat. Masyadong malalim ang iniisip mo. Bakit? Tanong ni Suzy sa akin tsaka ako niyakap. Nasa kama kami at nakatitig sa isa't isa. Tulog na si Luke ng mga sandaling iyon. Kapag ba sinabi kong nasa panganib si Liana, anong gusto mong gawin ko para sa kanya? Nasa panganib? Bakit? Totoo bang nasa panganib siya? Sebastian? Ayoko.
Gusto kong dito lang ako sa tabi mo. Sebastian, tawag niya sa akin. Iligtas mo ang kaibigan ko. Ani Suzy sa akin. Kahit nalabag sa loob ko ay tumayo ako. Ito na ang huli, Suzy. Wala na akong gagawin pa para sa kanya. Pagkatapos nito maliwanag. Hindi ko na siya hinintay pa na makasagot. Sa halipay, lumabas na ako sa kwarto na masama ang loob. Paglabas ng kotse ko sa gate namin, ay inabutan ko si Gideon doon. Nakasandal siya sa pinto ng kanyang kotse. Ano ang ginagawa mo rito? Masama ang tingin na saad ko sa kanya. Sebastian, gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo sa lahat ng gulong idinulot ko sa'yo. Sinserong aniya, pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko alam ang tamang sagot, Gidi. Saad ko saka ko siya nilampasan. Nag-drive ako hanggang sa marating ang mini house kung saan may hindi nga pamilyar na kotse. Napuno ako ng pag-aalala, ngunit hindi para kay Liana, kundi sa kung ano ang mararamdaman ni Suzy, oras na may mangyari sa kaibigan niya. Nagmadali akong bumaba, at tulad ng inaasahan ko, ay may mga bantay sa labas. Sino ka? Anang isa sa kanilang tatlo na nakahandang dumipensa laban sa akin. Ako na ang bahala rito. Nagulat ako nang may tumapik sa balikat ko. Nasa likod ko pala si Gideon. Pangbawi man lang sa kasalanan ko. Aniya pa tsaka ngumisi. Matapang ka lang dahil may baril kang dala. Nangahamon na saad ng lalaki na nasa harapan ko kay Gideon. Siyempre, dun tayo sa patas. Itinapo ni Gideon ang baril niya. Dahil kaharap nila si Gideon ay payapa nila akong pinalagpas. Papasok pa lamang ako at palapit sa pinto nang makarinig na ako ng malakas na sapak kasabay ng pag-iyak ni Liana. Maawa ka sa akin. Pabayaan mo na lang kami ng anak ko. Maawa ka sa amin. Maawa? Palpak ka na nga, bobo ka pa. Lahat ng inutos ko sa'yo ay wala kang nagawa. Napakatanga mo kasi. Kaya ko pa. Hayaan mong subukan ko pa. Nagmamakaawang ani Liana. Inabutan kong hawak ni Teddy ang buhok ni Liana. At walang awa niyang pinagsasampal. Kaya naman ay hinata ko si Teddy paharap sa akin. At binigyan siya ng malakas na sapak. Sa tingin mo, madadagdagan niya ng angas mo, walang hiya ka? Tanda mo ba nung unang suntok ko sa'yo? Wala kang nagawa nun, tapos umulit ka pang buwisit ka. Saad ko. Tsaka ko siya binigyan muli ng malakas na sapak sa kanyang muka. Nilingon ko si Liana. Itakas mo na ang anak mo rito. Ako na ang bahala sa walang hiyang to. Sigaw ko habang umiiyak ang anak niya. Walang pagdadalawang isip na nagtatakbo siya papunta sa anak niya. Halos magkandara pa siya sa pagtakbo, papalabas ng bahay ngunit isang putok ng barilang nagpatigil sa akin. Nakatuon ang buong atensyon ko kay Liana, hanggang sa ang puting pantulog niya ay nabahiran dahan-dahan ng pulang likido mula sa kanyang likuran, kasabay ng pagbagsak niya sa sahig. Bagaman nasa gitna na siya ng kamatayan, ay nagawa niya pa ring isalba ang kaligtasan ng anak niya. Sinigurado niyang nakabalot ang kanyang bisig sa bata para hindi ito malaglag at masaktan. Nanginginig ang mga kamay ko habang dahan-dahang nililingon si Teddy. Nahawak ang kanyang baril, ngunit nang makita niya ang mga mata ko, ay para siyang natigilan at halos hindi na makagalaw. Buwisit ka! Malakas na sigaw ko. Tsaka ko sinipa ang mukha niya. Wala akong pakialam sa lahat pero alam kong malulungkot ng sobra si Suzy kapag namatay ang kaibigan niya. Para akong nawala sa katinoan at basta na lamang inagaw ang baril sa kamay ni Teddy. Pinaputok ko yun ng 2 beses sa katawan niya hanggang sa magluwa siya ng sarili niyang dugo. Liana! Liana! Kaagad ko siyang dinaluhan at hinawakan ang kanyang ulo sa kabila ng pag-iyak ng anak niya.
Sebastian, tawag niya sa akin. Alam kong hindi na ako magtatagal. Patawarin mo ko. Umubo siya ng dugo. Mukhang malalim talaga ang pagkakabaril sa kanya. Liana! Liana! Malalakas na sigaw ng tinig mula sa labas. Bagay na kinatatakutan ko. Sumalampak si Susie sa harap ng kaibigan niya habang umiiyak. Do something, please Sebastian. Iligtas mo ang kaibigan ko. Luha ang aniya. Kumalat ang dugo mula sa kamay ni Liana nang haplusin niya ang pisngi ni Susie. Sorry, kung sandali kong inagawang kasiyahan na dapat ay sayo. Umiiyak na ani Liana. Paulit-ulit na umiling si Susie. Okay lang yun. Huwag mong isipin yun, Liana. Please, huwag kang susuko. Hindi na ako magtaatagal. Kaya naman, nagmamakaawa ko sa'yo. Nangihinang ani Liana. Yung anak ko, Susie, alagaan mo si Tamara. Luha ang ani Liana pero umiling si Susie na parang ayaw niyang tanggapin ang desisyon ni Liana. Ayoko. Ikaw ang mag-aalaga sa anak mo, Liana. Maawa ka sa amin. Hindi ako galit sa'yo kung ano paman. Kaya please, maawa ka sa akin, Liana. Masaya ako na nakilala kita, Susie. Iyon na lamang ang huling katagana na sabi ni Liana. Hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan niya. Sunod-sunod na pag-iyak at pagmamakaawa man ang ginawa ni Susie. Ngunit baliwala iyon dahil wala na talagang buhay si Liana. Narinig ko na rin ang mga ugong ng wangwang ng pulis papunta sa gawin namin. Ngunit si Susie ay tulala pa rin habang karga sa bisig niya si Tamara habang nasa kotse. Kung hindi lang sana ako bumalik, buhay pa sana si Liana. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo, Susie. Hindi mo ginusto ang lahat ng mga nangyari. Saad ko, yumakap siya sa akin at umiyak ng umiyak hanggang sa makatulog siya sa bisig ko. 3:00 na ng madaling araw nang matapos ang kaguluhang yun. Nasa likod si Gideon at naka-escort sa kotse na sinasakyan namin. Alam kong malungkot din siya. Minsan din siyang sinaktan at pinaikot ni Liana. Pero alam kong hindi niya rin nanaising mamatay ito. Hanggang sa pagpasok namin sa bahay ay ganun din ang ginawa ni Gideon. Ipinagbukas niya ako ng pinto ng kotse. Ikaw na ang bumuhat kay Susie. Ako na ang bahala sa baby. Saad ni Gideon sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Alangan naman na si Susie ang buhatin mo. Baka masuntok ko yung mukha mo. Nagmamaktol na saad ko na ikinatawa niya ng malakas. Hindi ko naman type ang babae mo. Kapag nakita ko na ang type ko, hayaan mo at iyaharap ko sa'yo. Mayabang na aniya at saka kinuha sa bisig ni Susie si Tamara. Teka naman, mamaya kung ano ang mahawakan mo dyan. Singhal ko sa kanya. Ay nako, baka kapag sinabi kong nandun ako nung nanganak siya, mabaliw ka na dyan. Birong aniya na ikinalaki ng mata ko. Nandun siya? Kung nandun siya, ibig sabihin. Oy, may nakita ka? Kay Susie? Nanggagalaiting saad ko. Tsaka ako kinarga si Susie papasok. Sa kabila ng mga ngiti ni Gideon, ay alam ko naman na may nakatagong lungkot sa kanya. Pinilit kong sakyan ang kalokohan niya kahit alam ko naman na hindi niya magagawa sa akin ang bagay na yon. Binusohan mo si Susie? Baliw ka. Hindi ko gagawin yon. Binabaliw lang kita, no? Depensa niya. Ngumiti ako at balak pa sana siyang kulitin. Kaya lang ay sabay na nakuha ang atensyon namin nila Daddy at Tito Tanshan, ang daddy ni Gideon. Masaya akong makita kayo. Ani Tito Tanshan. Ngumuso si Gideon. Kung makabate, akala mo inasahan niya talagang patay na tayo Bulong ni Gideon. Hindi naman siguro ganon.
Pagpapagaan ko sa loob niya. Mamaya na po ako makikipag-usap sa inyo. Iaakyat ko muna si Suzy sa kwarto. Paalam ko kina Daddy at Tito Tanshan. Maya-maya ay nagkamalay na rin si Suzy. At hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin ako sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya pero nandoon pa rin ang lungkot sa mga mata niya. Si Teddy, habang buhay na pagkakakulong ang binigay ng pulis sa kanya sa salang pagpatay at pagnanakaw. Tumango siya ngunit naroon pa rin ang lungkot. Alam kong mahirap pero kailangan nating tanggapin, Suzy. Kailangan ka ni Tamara. Tumingin sa akin ang maluha-luha niyang mga mata. Siyempre, pati na ang anak natin na si Luke. Lalo na ako. Yumakap siya sa akin. Tulungan mo kong makabangon muli si Bastian. Mula sa napakasalimuot na panaginip na to. Napakasakit. Hinaplos ko ang likod niya habang yakap ko siya ng mahigpit. Oo, tutulungan kita. Sa ngayon ay magpahinga ka na muna, okay? Saad ko. Tsaka ko siya hinagkan sa noo. Dito ka muna. Lalabasin ko lang sina Tito Tanshan. Nasa labas sila at hinihintay ako. Pagbaba ko ay mukhang ginigisa na naman ni Tito Tanshan si Gideon. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Oo nga't hawak mo ang titulo bilang mayor ng baryo. Pero hanggang ngayon ay isip bata ka pa rin. Tama ba namang paglaruan mo ang anak ng former leader ng organization ko? Dad, hindi naman ganun ang nais ko. Oo nga naman, Tanshan. Nangyari ang mga bagay na to base sa kagustuhan ng panahon. Dinig kong depensa ni Daddy. Parang ikinatutuwa niyo pa, Dad, na dinanas ko ang mga bagay na to Sita ko sa kanya habang nakanguso. Hindi naman, anak. Pero ganoon po ang intindi ko. Sagot ko. Kita mo na. Kakasagot mo ng ganyan kay Itay ay sayo na tuloy nagagamit ng anak mo. Ani Mommy na nagtimpla ng kape para kina Gideon. Dadalhin ko ang Teddy na yun sa kulungan. Ani Tito Tanshan. Alam kong hindi kulungan na pinangangasiwaan ng mga pulis ang tinutukoy niya. Kulungan na under ng mafia organization ang ibig niyang sabihin. Ikaw ang bahala, Tanshan. Ngunit gawin mo ito ng tahimik, tulad ng ginawa ng anak mo kay Sebastian. Itago mo ang Teddy na yun ng walang nakakaalam. Sabi ni Daddy. Sabi ni Mommy ay isang malupit na leader si Daddy ng mafia community. Dahilan para papiliin niya ito sa pagitan naming dalawa. Dahil mahal na mahal siya ni Daddy ay minabuti nitong bitawan na ang titulo kay Tito Tanshan. Pero kahit kailan ay hindi ko naramdaman ang pagiging malupit na mafia ni Daddy. Dahil naging ama siya sa akin ng higit-higit pa. Isang pamilya na pangarap ko rin sana para sa amin ni Suzy. Pero hanggat nananalaytay sa akin ang pagiging mafia at masasalin pa ito kay Luke, alam kong hindi matatapos ang kakaharapin naming problema. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Kahit paano ay masasabi kong okay na si Suzy. Pero hindi pa ganun ka-okay. Masaya niyang inaalagaan sina Luke at ang anak ng kaibigan niya na si Tamara. Itinuturing niya rin ito bilang tunay na anak. Kung ano ang meron kay Luke ay meron din si Tamara. Ayokong questionin ang bagay na yon dahil sa ganoong paraan niya lamang mababawian si Liana. Kinausap ko ang mga magulang ni Liana. Pinili kong magsinungaling sa kanila. Sinabi kong nag-commit ng suicide si Liana dahil nabuntis ito. At alam niyang hindi siya kayang tanggapin ng mga magulang niya, kaya niya nagawa iyon. Ibinigay ko din ang abo ni Liana sa kanila. Ngayong araw ay bala ko namang kausapin ng mga magulang ni Suzy. Saan po ang punta niyo? Tanong ko nang makita ko si Mommy at Daddy na palabas kasunod ko. Tulad mo ay may kakausapin din kami. Nagtataka ko silang tinignan ng daanan nila ako para sumakay sa kotse nila.
Kakausapin mo ang parents ni Suzy. Bakit hindi mo siya isama? Ani Daddy sa akin pero nginitian ko lamang siya. Hiniling ni Suzy na ako na lang ang magpaliwanag ng lahat. Sa ngayon kasi ay wala pa raw siyang lakas ng loob para aminin ang mga bagay-bagay sa parents niya. Dad, driver, hindi niyo po ba ako kailangan? Huling tanong ko. Bala kong ibigay sa kanila ang driver ko pero nagsalot lang si Dad sa akin. Tsaka kinabig ang kotse palabas. Ipinilig ko na lamang ang ulo ko bago ako sumakay sa kotse. Tsaka ako nagmando sa driver na paanda rin na yon. Dahil malapit lang ang bahay nila Suzy ay mabilis ko lang iyong narating. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumukontak sa amin. Bakit kaya ganun? Dinig ko mula sa labas ang tinig ng mama ni Suzy na puno ng pag-aalala. Nasa mabuting kalagayan ng anak ninyo, kaya hindi nyo naman kailangang mag-alala sa kanya. Dinig ko na anang pamilyar na tinig ng babae. And actually, gusto kong ipaalam sa inyo na gusto siya ng anak ko at plano na nilang magkaanak. Nanlaki ang mata ko at malalaki ang hakbang na pinakawalan ko hanggang sa makita ko si Daddy na nakaupo sa sofa at kaharap ang mga magulang ni Suzy. Sinasabi ko na nga ba, hindi man lang niya dinahandahan. Rekta niyang sinabi sa parents ni Suzy. Napangiwi na lamang ako. Para bang nagsisipa ko na pumunta rito. Gusto ni Sebastian ang anak namin. Naroon ang pagkautal ng papa ni Suzy. Oo, minsan ka nang nadalaw sa bahay kaya dapat ay hindi mo na pinagtataka yun. Naipanganak na ni Suzy ang panganay nila ng anak ko. Ang bilis, hindi ba? Nagmamalaking ani Daddy. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako ngayon. Naipanganak? Ang mama naman ni Suzy ang nagtanong. Nabuntis ang anak namin? Opo, hindi naman po manganganak si Suzy kung hindi siya buntis. Tumatawang ani Daddy. Dahil sa mga pinagsasabi niya ay nakahiyaan ko nang pumasok. Ngunit kasalanan sa Diyos ang mag-anak habang wala ang basbas niya. Dinig kong anang papa ni Suzy. Sinabi na rin sa akin yan ng biyanan ko dati. Kaya nga masaya ko. Mapunta man kami sa impyerno, kasama ko pa rin ang anak ko. Humalakhak siya. Maging si Mommy ay hindi na makapagsalita. Pero nag-usap naman kami ni Suzy. Handa niyang pakasalan ng anak ko. Kaya kahit papano ay mababawasan din naman ang kasalanan nila. Parang kaming mag-asawa. Tumawa na naman siya. Maya-maya ay narinig ko ang malakas na sigaw. Bakit mo ko pinapahiya sa mga magulang ni Suzy? Nanggigigil na ani Mommy habang bitbit sa tenga si Daddy. Hindi mo man lang ako pinagsalita at basta mo na lamang sinabi lahat. Sabi mo, maging totoo tayo sa kanila. Depensang ani Daddy habang maingat na sumusunod sa hakbang ni Mommy dahil sa mga pingot nito sa tenga niya. Oo nga, sinabi ko nga yun pero wala akong sinabi na ganun kabilis at katotoo. Sa ganun ang intindi ko eh. Parang maiiyak na aniya. Minabuti ko nang bumalik sa kotse at umuwi kaysa madat na nila ako sa labas. May nangyari po bang maganda? Tanong ng driver ko. Wala naman, pero kay Daddy meron. Natatawang saad ko. Solve na ang problema ko. Nakaganti pa ako kay Daddy. Nakaupo na ako sa sofa nang marinig ko ang pagdating ng kotse nila. Naka-cross legs ako habang hawak ang magazine at nagpapanggap na nagbabasa nun hanggang sa marinig ko ang yabag nila papasok. Nakasimangot si Mommy habang si Daddy naman ay naghihilot ng tenga niya nang silipin ko sila bahagya. Akala ko ba ay pupunta ka sa bahay nila Suzy? Ani Mommy sa akin. Nakatamaran ko na po eh. May dalawang anghel na bumulong sa akin na hindi ko na raw kailangang pumunta ron. Nakangiting saad ko.
Nandoon ka ba kanina? Tanong ni Mommy. Opo. Hindi na ako pumasok. Naririnig ko po kayo ni Daddy doon. Lumapit ako sa kanila at umakbay. Di na po ako tumuloy dahil alam kong kayang-kaya nyo na yun ni Daddy. Hinagkan ko ang pisngi ni Mommy. Salamat Dad, Mom. Sobrang na-appreciate ko kayo. Bahagyang pinalo ni Daddy ang braso ko para kunin ang atensyon ko. May hawak siyang plane ticket na binibigay niya sa akin ngayon. Para saan po ito? Hiniling ng mommy mo. Kakasabi niya lang kanina sa kotse. Gusto dumating agad. Humiling siya na ipabukita ng ticket for vacation. Hinarap ako ni Mommy tsaka hinawakan ng magkabilang pisngi ko. Alam ko, masyadong marami ang pinagdaanan mo kaya naman deserve mo na magkaroon ng kaunting bakasyon. Kayo na po ang pinaka-sweet at cool na nanay sa buong mundo. Kung ipapanganak po ko ulit, kahit na hindi na tayo kasing yaman tulad ngayon, kayo pa rin po ni Daddy ang gugustuhin kong maging magulang. Niyakap ko si Mommy. Ang baby ko. Parang maiiyak na ani Mommy habang tinatapik-tapik ang likod ko. Dati karga lang kita. Ngayon, may mga banat ka ng ganyan. Ani Mommy sa akin. Sige na, umakyat ka na. Si Oliver na ang bahalang maghatid sa inyo ni Susie. Ang mga bata ay iwanan mo na sa amin. Susunod kami ron sa 1 linggo. Ani Mommy sa akin. Kamusta ang lakad mo? Nagkausap na ba kayo nila Mama? Ani Susie pagkapasok ko sa kwarto. Umiling ako tsaka ko siya niyakap. Si Mommy at Daddy na ang gumawa nun para sa atin. Nakangiting saad ko. Sa kadaldala ni Daddy, pati future na share na niya. Paanong share? Naguguluhang aniya. Pati kasalay, nabanggit na ni Daddy sa parents mo. Napangiwi siya sa akin. Matagal pa naman yun. Heto muna ang pagtutuunan natin ng pansin. Saad ko tsaka ko pinakita ang plane ticket na bigay ni Dad. Bakit parang biglaan naman ang lakad natin? Saan tayo pupunta? Pansin nila ang pagiging mailap at malulungkutin mo mula nang mangyari ang tungkol kay Liana. Kaya naman naisip ni Mommy na pagbakasyonin tayo pansamantala sa Palawan. Doon alam kong magiging okay ka. Wika ko sa kanya. Hindi ko alam si Bastian pero pinipilit kong maging okay para sa'yo. Nakikita ko ang paghihirap mo para sa akin at ayokong basta na lamang baliwalain yun dahil mahal kita. Aniya, tsaka hinaplos ang pisngi ko. Tumingkayad siya tsaka ako binigyan ng mabilisang halik. Salamat Susie. Teka lang, kung aalis tayo, paano ang mga bata? Sabi ni Mommy ay sila na lang daw ni Daddy ang bahala sa dalawa. Gusto nilang mag-enjoy muna tayo at magbigay ng quality time sa isa't isa. Siguro nga'y dapat akong kainggitan ng karamihan. Guwapo ang lalaking obsessed sa akin at handang magpakabaliw habang ang soon-to-be mother and father-in-law ko ay gustong-gusto ako. Ani Susie bagay na ikinangiti ko. Oo, at lahat kami ay handang ibigay ang lahat para lamang sumaya ka, Susie. Susie's point of view. Siguro nga ay masyadong masalimuot ang mga nangyari sa akin. Pero ang mga taong nasa paligid ko ay nagsusumikap, matulungan lamang ako. Kaya naman ganun din mismo ang gusto kong gawin para unti-unting magising sa bangungot na to. Sa Palawan kung saan naroon ang isang hotel nila Gideon, ay doon na kami diniretso ng mga taong magaguide sa amin na siyang sumundo din sa amin ni Sebastian mula sa eroplano. Sigurado po kami na makakapag-enjoy po kayo. Isang VIP room ang pinalaan ni Sir Gideon para sa inyo. Dito po tayo. Sumunod kami sa babae. Ang akala ko noon ay bundok at isla talaga ang style ng Palawan. Ngunit may lihim palang isla na upgraded na. May mataas na building at maganda rin ang daloy ng kuryente. Sa pinakataas ng building kami dinala ng babae. Doon daw kasi matatanaw namin ang
magandang view ng isla. Pagbukas ko pa lang sa bintana ay sumalubong na sa akin ang magkahalong init at lamig doon, dulot ng malawak na dagat na nasa harapan namin. Asul sa unahan ng tubig, ngunit sa kalagitnaan ay green na ito. Hindi naubos ang paghanga ko sa ganda ng tanawin. Okay ka lang? Nag-e-enjoy ka ba? Ani si Bastian sa akin at sabik naman akong tumango. Isang buwan tayo dito, kaya makakapag-enjoy ka talaga. Sana naman ay masilayan ko na ang tunay mong matamis na ngiti. Humarap ako sa kanya. Sorry talaga si Bastian, dahil sa pagiging selfish ko ay hindi ko makita na nahihirapan ka. Okay lang, tanggap ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Dahil iintindihin pa rin kita kahit ikaw na ang pinakamahirap intindihin sa mundo. Masuyong ani si Bastian na siyang ikinaluha ko. Sa tuwa ko ay nayakap ko siya ng mahigpit. Tinapik-tapik niya ang likod ko at dahan-dahang sinayaw sa sarili niyang himig. Sinasabayan namin ang bawat pagkanta niya gamit lamang ang tunog ng kanyang nakasarang bibig. Isinandal ko ang ulo ko sa kanya hanggang sa halos ayain ako ng antok kahit na mag-aalas 6 pa lamang ng gabi. Napagod ka? Nararamdaman ko ang mararahang haplos sa pisngi ko na siyang nagpamulat sa akin. Umaga na nun. Siguro, bakit ang aga mong magising? Wala namang espesyal. Gusto ko lang na ako ang unang nakasilay sa ngiti mo. Masuyong aniya sa akin na ikinangiti ko lalo. Magpapahanda ko ng breakfast. Maya-maya'y aniya tsaka nagpaalam sandali. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para naman asikasuhin ang sarili ko. Paglabas ni Sebastian ay bumangon na rin ako. Naghilamos ako at nagayak ng aking sarili. Mabuti na lamang at nakagayak na ako nang makabalik si Sebastian. Tara na. Tanong ko sa kanya pero nakatingin lang siya sa labi ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Feeling ko, hindi na almusal ang kinikrave ko. Pabulong na aniya. Hinawakan niya ang balikat ko, tsaka ako binigyan ng magaan na halik. Ang magaan na halik niya ay dahan-dahang lumalim. Hanggang sa ang kamay niya ay unti-unting naglakbay sa likod ko. Sebastian, tawag ko sa kanya nang lumipat ang labi niya sa liig ko. Kakain pa tayo eh. Ngiwing saad ko hanggang sa marinig ko ang tawa niya. Bakit? Kinakabahan ka na baka masundan na si Luke? Ani si Bastian na kinalabi ko. Let's go. Ani at saka inalok ang kamay niya sa akin. Inabot ko yon. Bakit naman ako matatakot kung ikaw naman ang magbibigay nun sa akin? Tumaas ang kilay niya. Ibig sabihin ay okay lang sa'yo na magkabibi tayo ulit? Makahulugang tanong niya. Oo naman, pero hindi pa sa ngayon. Nakalabing saad ko na ikinatawa naman niya. Tara na nga, aniya. Bata pa si Luke at kung ako ang tatanungin, ay ayoko na sanang mag-anak pa lalo at inaalagaan din namin si Tamara. Maganda ang araw. Gusto mo bang maglakad-lakad muna bago tayo kumain? Anyaya niya sa akin. Hindi pa naman din ako nagugutom kaya pwede naman. Sagot ko. Hawak niya ang kamay ko habang naglalakad kami sa tabing dagat. Ang bawat paghampas ng tubig ng mahinahon ay tumatama sa paa namin. Napakasarap sa pakiramdam, kasabay ang katamtamang init ng araw. Alam mo, mula nang makilala kita, hindi na ako naghangad pa ng ibang babae sa buhay ko. Parang may mahika na bigla na lamang umakat sa puso ko. Talaga? Tanong ko. Tumango naman siya kaya humarap ako sa kanya, habang hawak ang dalawang kamay niya. Ako naman ay hindi ko inakala na mahanap ko ang lahat ng kasagutan ko. Umuwi ako rito para kalimutan ang inakala kong
malaking bangungot ng buhay ko. Ngunit ang mga bagay na ginusto kong kalimutan ay ikaw pala ang magiging malinaw na kasagutan. Bagaman nakakatakot at parang hindi ko nakakayanin pang bumangon, ay nagsilbi kang kalakasan ko, Sebastian, at labis ko yung pinagpapasalamat. Masuyong saad ko sa kanya. Sa mga susunod na araw, handa ka bang harapin ang kinabukasang kasama ko? Tanong niya sa akin, tsaka niya pinagdikitang noo namin. Oo naman, ayokong magising sa kinabukasang yun nang hindi ka kasama. Masuyong saad ko. Tumalikod siya sa sinag ng araw, habang ako naman ay hinarap niya roon. Magkaharap kami tsaka niya binitiwan ng kamay ko. At mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kahon na pula. Kasabay ng pagbukas niya roon ng pagluhod niya sa harap ko gamit ang isang tuhod niya. Kung ganon, handa ka bang pakasalan ng taong nasa harap mo ngayon? Aniya, hindi alintana kahit na tumatama sa tuhod niya ang hampas ng maliliit at mahihinang alon ng tubig. Iyas na yan. Nilingon ko ang likod ko kung saan naroon si Gideon at karga si Tamara kasama ang pinsan kong si Inigo. Karga naman si Luke. Naroon na rin sina Mama at Papa kasama ang mga magulang ni Sebastian. Sayang ang pag-absent ko kung hindi oo ang sagot niyan. Natatawang ani Gideon. Kahit na may pagkagulat sa akin ay hindi ko maiwasang mapaluha. Lahat talaga ay gagawin ni Sebastian. Mapasaya lamang ako. Oo naman. Magpapakasal ako sa taong mahal na mahal ko. Ibinigay ko ang kamay ko sa kanya na sinuotan niya naman ang singsing. Mahal na mahal kita, Sebastian. Mahal na mahal na mahal din kita. Humarap kami sa mga bisita namin. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ko at pinagmalaki sa mga taong nasa harap namin. Paano ba yan? Mukhang matutuloy na talaga. Ani Sebastian. Akala ko ba, bakasyon ang gagawin natin dito? Bakit parang may trauma naman? Parang maiiyak na ani Papa. Pinapasyal ko lang kay Sebastian ang anak mo. Bakit parang napakabilis naman? May apo na ako tapos ikakasal na ang anak ko. Parang maiiyak na ani Papa kay Mama na tinawanan nilang lahat. Okay lang yan, kumpadre. Magandang buhay at may bonus pa na magandang lahi ng anak ko. Kaya hindi ka nalugi sa anak ko. Saad naman ang daddy ni Sebastian na lalong ikinaiyak ni Papa. Pinagmamalaki pa nila mahal. Umiiyak na ani Papa. Hindi po ba kayo masaya na ako ang mapapangasawa ng anak ninyo kung sakali? Nakangiting ani Sebastian habang kaharap si Papa. Nag-aya na kasi sila para mag-almusal. Kaya pala inaya ko ni Sebastian kanina ay para sa pakulo niya. Hinala ko ay kaya siya naglalambing kanina ay dahil hindi pa ayos ang lahat. Masaya naman. Masyado lang akong nabibilisan, iho. Ani Papa. Hindi rin naman kasi magandang patagalin pa ang mga bagay na alam naman natin ang magiging katapusan. Hanggat masaya sila, walang dahilan para patagalin, hindi ba? Humalakhak ang daddy ni Sebastian. Total, kompleto naman na tayo. Bakit natin hindi pag-usapan ang pagpapakasal ninyo? Anang mommy niya. Oo nga, total, nandito na rin naman ako. Gatong naman ni Gideon. Ngumuso kaagad si Sebastian. Ano naman kung nandito ka? Sa tingin mo ba, isang kengkoy na gaya mo ang hahayaan kong magkasal sa amin? Hindi na, no? Wala din naman akong magiging tagapamagitan sa kasal ninyo. Ang ibig ko lang sabihin, bilang susi sa pagmamahalan nyo, syempre, naroon din ako. Pagmamalaki na ani Gideon. Talaga? Sarkastikong ani Sebastian. Self-proclaim ka dyan. Sa susi mo mas mukha ka pang ang padlock. Abat, talaga bang wala kang balak na
imbitahan ng isang mabuting kaibigan na kagaya ko sa pinakamasayang araw ng buhay mo. Pinakamasaya? Bakit naman kita iimbitahan? Tuwing kasama ko si Susie, yun ang pinakamasayang mga araw ng buhay ko. Anong gusto mo? Maging videographer kita? Nakataas ang kilay na ani Sebastian. Hay nako, kailan ba matatapos ang pagbabangayan ninyong magkaibigan? Anang Mommy Sebastian. Siguro po kapag may babae na ring nahanap si Gideon para sa kanya. Sagot ko naman. Tumigil na nga kayo. Ang mabuti pa, magpakasaya na lang tayo. Ani Gideon tsaka tumayo sa kanyang upuan. Naikwento na rin kasi sa akin ni Sebastian ang malungkot na nakaraan ni Gideon kay Liana. Ito ang unang babaeng kanyang minahal, ngunit labis na kinasuklaman dahil sa pagtataksil sa kanya. Matapos siya nitong ipagpalit sa lalaking higit na may oras. Kaya naman ang salitang pag-ibig ay tuluyan ang kinalimutan ni Gideon. Inaamin niya rin naman daw na mali ang desisyon niya na pagsamahin si Liana at Teddy sa iisang kwarto. Dahilan para mabuo si Tamara. Basta, ang alam ko, magiging okay ka rin. Nadinig ko ang pagtapik ni Sebastian sa balikat ni Gideon nang sundan niya ito sa labas. Ngumiti na lamang ako sa nakakaantig na kwento nilang magkaibigan. Mga baliw pero hindi mapaghiwalay. Minabuti ko nang kuhanin sila Taman at Luke sa kanila dahil ilang araw na rin sila na nag-aalaga ng mga to. Bukod doon ay na-miss ko rin ang dalawang bata. Sigurado ka na kaya mo na. Anang Mommy ni Sebastian sa akin kaya tumango ako. Opo, kaya ko naman po. Ako na ang bubuhat nitong si Luke para sa'yo. Ani Papa na hanggang ngayon ay malungkot pa rin. Nakangiti akong tumango. Pa, galit po ba kayo sa akin? Tanong ko nang maibaba namin ang dalawang bata sa crib. Galit? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Ani Papa tsaka hinawakan ng balikat ko. Medyo nagtatampo lang pero bukas ay wala na rin ito. Ani Papa. Masyado lang siguro kung nabilisan sa mga pangyayari. Parang kailan lang ay kalong pa kita sa bisig ko. Tapos nag-aral ka hanggang sa mapunta ka sa Maynila at doon na halos manirahan. Nang umuwi ka ay sobrang saya ko. Dinala kita sa mansyon nila Sebastian para sana hindi ka malungkot. Pero ilang linggo lang ay nawala ka ulit. Parang maiiyak na aniya. Sabi mo magtatrabaho ka lang. Pero nang magpakita ka sa akin ay may anak ka na. Tapos binalita pa sa akin na magpapakasal na kayo. Hindi ko alam ang gagawin ko anak. Basta kapag naaalala ko ay naiiyak na lamang ako. Maramdaming ani Papa. Sa totoo lang ay hindi ko pa siya nakitang ganito sa akin kahit kailan. Ramdam ko na mahal niya ako. Pero mas nararamdaman ko pa yun ngayong alam niyang magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Niyakap ko si Papa. Huwag po kayong mag-alala. Hindi niyo po kailangang malungkot. Ang mga natitirang oras ng buhay ko ay hindi ko nahihiwalay pa sa inyo. Mananatili lang po ko rito. Umiling si Papa, kaya binitawan ko siya mula sa pagkakayakap ko. Ayokong maging harang sa mga pangarap mo anak. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Basta, narito lamang ako palagi sa tabi mo. Ani Papa, tsaka hinagka ng noo ko. Ang pagmamahal ng isang ama ay hinding-hindi ka bibiguin. Nasabi ko na lamang sa aking sarili, habang dinadama ang pagmamahal ni Papa para sa akin. Inabutan kami ni Sebastian. Ay, naistorbo ko ba kayo? Hindi. Lalabas na rin kasi ako. Ani Papa. Tinapik niya ang balikat ni Sebastian. Ano at ano man, ang makita mo sa anak ko. Kahit na hindi siya kasing ganda, sa ganda niya ngayon makalimutan niya ang pangalan mo. Huwag na huwag mo sana siyang iiwan iho.
Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Ani Papa. Hindi po kayo mali ng pinagkatiwalaan. Pangako ko po yan sa inyo. Itatrato ko po ng isang prinsesang anak ninyo. Saad niya kay Papa. Tumangulang si Papa na may ngiti sa labi matapos ay lumabas na rin. Ano ang sinabi niya sa'yo? Payag na ba siyang pakasalan kita? Ani si Bastian habang nilalaro ang kamay ng anak naming si Luke. Mukhang kahit papano ay natututunan niya na rin na mahalin si Tamara. Oo, hindi naman daw siya tutol sa atin. Sadyang nabilisan lamang siya sa mga nangyari. Paliwanag ko. Talaga? Hinarap niya ako. Kanina, nung nag-propose ako sa'yo, akala ko hindi mo ko sasagutin. Ikinawit ko sa kanyang balikat ang aking mga kamay. Bakit hindi? Sa dami ng sakripisyo mo para sa akin ay malabong hindi kita tanggapin. Masuyong saad ko habang nakatitig sa kanyang muka. Marahan na inilapit ni Sebastian ang kanyang muka sa akin. Hanggang sa magkadaupan ang aming mga labi. Hinayaan kong sumabay ang aming mga katawan sa ritmo ng aming pagmamahalan. Hindi namin alintana ang malakas na ihip ng hangin na pumapasok sa aming bintana. Dahan-dahang iginiya ni Sebastian ang aking damit hanggang sa malaglag iyon mula sa aking balikat. This time, aangkinin kita ng may kamalayan. Hindi isang aksidente at lalong hindi gawa ng iba. Aniya, tsaka sinimulan akong sambahin muli. Sumunod ang aking katawan pahiga sa kama. Ang dating matapang at seryosong mukha ni Sebastian, ngayon ay naging maamo na para bang nagmamakaawa na ibigay ko sa kanya ang kanyang nais. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Simula ngayon ay sinusuko ko na sa iyo ang puso't kaluluwa ko, Sebastian. Ikaw lang ang pag-aalayan ko ng buhay ko. Bulong ko sa tenga niya. Sinamantala niya ang pagkakataon na tulog ang mga bata at abala ang lahat ng tao sa baba. Paulit-ulit at walang kasawaan na inangkin ni Sebastian ang aking katawan hanggang sa magpalitan na kami ng malalalim na paghinga dahil sa pagod. Tingin mo, magbubunga ba to kaagad? Natatawang ani Sebastian. Bakit? Gusto mo na ba? Kakapanganak ko lang at halos masyado pang bata si Luke para sundan. Nakangusong saad ko. Kung ako ang tatanungin ay ayoko muna. Dagdag ko pa pero tumawa lamang siya. Tinatawanan mo lang ako, bakit? Nilingon ko siya habang nakayakap sa kanyang katawan. Natatabunan ng makapal na kumot ang aming katawan. Kasi kung hindi to magbubunga, napaka-unfair ng tinatawag niyong kapalaran. Isipin mo na may namagitan sa atin na mayroon tayong pagmamahal sa isa't isa. Habang ng gabing yun naman ay aksidente ang lahat pero may Luke na nabuo, hindi ba? Napaisip din ako ng bahagya. Hindi naman sa pagrereklamo pero mapapaisip ka talaga, hindi ba? Dagdag pa niya. Hindi ba nangangahulugan lamang iyon na nakatadhana talaga na magkita tayo? Mula sa aksidente na yon, sa pagtatago kay Luke hanggang sa mag-cruise muli ang landas natin habang may Liana at Teddy, ay ikaw at ikaw pa rin ang itanalaga na makasama ko ngayon. Tama ka. Siguro ay kagustuhan ng lahat na maging asawa mo ko. Excited na aniya sa akin, kahit wala pa naman talagang final na pag-uusap sa kasal namin. Humarap ako sa kanya. Para sa akin, ay hindi mahalaga ang kahit na anong ritual. Basta alam kong ikaw ang makakasama ko ay magiging masaya at kontento na ako, Sebastian. Ganoon kita kamahal. Masuyong saad ko habang marahang hinahawakan ng kanyang pisngi. Hindi mo kailangang sabihin ng paulit-ulit yan dahil mamahalin kita kahit pa wala ka ng pagtingin sa akin. Hahanapin kita kahit saang sulok ka pa ng bansa magtago. At tutuparin ko ang pangako ko sa papa mo. Mamahalin kita, Susie,
Nang walang hanggan, kasama na ang ating mga magiging anak at si Tamara. Ani Sebastian. Sinabi niya iyon sa akin sa napakasinserong tinig. Wakas.